Ilang taon na ang nakalipas nang maging 10 taong gulang si Shin nang ipaliwanag ni Merlin na mangangaso siya ng demonyo at sa wakas ay papayagan si Shin na sumama. Ipinaliwanag ni Merlin na ang magic ay magagamit sa kanilang buong mundo, ngunit ang mga hindi makontrol ang sarili nilang magic ay nagiging mga demonyo. Naalala ni Shin ang kwento ng isang tao na naging demonyo na sumira sa isang buong bansa at kung paano ito pinigilan ni Merlin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Merlin kung paano gamitin ang search magic sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanyang mahika na manipis at pakiramdaman ang anumang bagay na may mahika sa paligid niya. Sa sorpresa ni Merlin, nagagawa agad ito ni Shin sa kanyang unang pagsubok at nakita ni Shin ang masamang pakiramdam ng demonyo. Gustong kumilos kaagad ni Shin ngunit nagbabala si Merlin na magiging lubhang mapanganib ito. Ang dalawa ay pumunta sa demonyo at dapat subukan ni Merlin na pigilan si Shin habang sabik niyang inaatake ito. Si Shin ay lubos na may kakayahan bagaman at sa kaunting pagsisikap, pinatay niya ang demon. Si Merlin ay natigilan muli sa kanyang apo at nagtataka kung anong uri ng mga enchantment ang inilagay ni Shin sa kanyang espada at boots. Noong gabing iyon, napag-usapan ng mga matatanda kung paano naging isang ganap na prodigy si Shin dahil mas mahusay na siya sa magic kaysa sa karamihan ng mga nasa hustong gulang at mabilis siyang sumusulong sa pagsasanay sa espada. Iniisip nila kung may kinalaman ba ito sa pagiging taga-ibang mundo pero walang pakialam si Merlin dahil mahal niya ito bilang apo, magkadugo man sila o hindi. Hindi makapaniwala si Melita na naririnig niya ang mga salitang ito mula sa lalaking dating kilala bilang The Lord of Destruction, ngunit sinabi niya na iyon ay nakaraan na. Kinabukasan, nagsasanay si Shin kay Mihal nang tawagin siya ng kanyang lolo. Inihayag ni Merlin na hindi niya talaga siya lolo ngunit sinabi ni Shin sa kanya na matagal niya nang alam yon. Iniisip ni Merlin ang araw na natagpuan niya si Shin, at iniisip ni Shin kung ang pulang grizzly na kakapatay niya lang ba ang naging sanhi ng aksidente noong siya ay sanggol pa. Umaasa siya na iyon nga, dahil ibig sabihin ay nakaganti siya at tinanong niya si Merlin kung kilala niya ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga katawan ay nasira ng hindi na makilala at wala siyang alam tungkol sa kanila. Itinuro ni Shin kung paano siya hindi masyadong nabalisa tungkol dito dahil hindi niya kilala ang kanyang mga magulang at wala siyang namimiss dahil mayroon siyang lolo. Ngayon ang oras ay sumulong nang makita natin na si Shin ay naging 15 years old na at lahat ay nagtataka kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Ipinaliwanag ni Shin na hindi pa siya umalis sa kagubatan at plano niyang pumunta sa isang bayan sa unang pagkakataon. Gusto nilang malaman kung ano ang gusto niyang maging at ipaliwanag na ang pagiging sinanay ni Merlin ay nangangahulugang magagawa niya ang halos kahit ano. Laking gulat ng lahat nang marinig nila na hindi pa nakakapag-shopping si Shin at pinagalitan si Merlin dahil sa hindi niya pagtuturo sa kanya ng mga karaniwang gawain. Walang masyadong alam si Shin maliban sa kung paano lumaban at gumamit ng magic pero sinabi ni Merlin na ayos lang ito. Pagkatapos, napamangha ni Shin ang grupo nang gumamit siya ng magic na ginawa niya mismo, ang teleportation. Namangha sila nang sinabi ni Melita kung gaano ito kahanga-hanga na madaling natutunan ni Shin ang lahat ng magic na itinuro nila ni Merlin sa kanya. Lahat sila ay nagtataka kung bakit sila dinala ni Merlin sa kung saan habang inihayag niya na ito ay para sa kanilang sariling kaligtasan at dapat silang maghanda. Hiniling ni Merlin kay Shin na ipakita sa kanila ang isang attack spell at ipinunto ng spectators kung paanong hindi pa nila nakita ang isang kamangha-manghang apoy tulad ng nilikha ni Shin. Pinag-iisip ang mabuti ni Shin ang paglikha ng spell at nagpakawala ng mapangwasak na pag-atake ngunit sinabi niya na ito lang ang magagawa niya ngayon. Ang lahat ay natigilan sa napakalaking pinsala at pinagalitan ni Melita si Merlin sa hindi niya pagtuturo sa kanya kung paano maging mas maingat. Sa gabing iyon, tinalakay ng lahat kung gaano kapanganib na ipadala si Shin sa mundo gamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Ang mga bansa ay lalaban para kontrolin siya at ang masama pa ay si Shin ay walang alam sa kung paano gumagana ang mundo. Nagkaroon ng ideya si Merlin na i-enroll siya sa Magic Academy, upang matutunan niya ang tungkol sa mundo. Sinabi kay Shin na ang pag-aaral sa akademya ay magpapahintulot sa kanya na makita kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan at nagulat siya dahil hindi niya ito namalayan. Pumayag si Shin na mag-enroll sa akademya dahil mukhang masaya ito at ipinaliwanag na kailangan muna niyang kumuha ng entrance exam para magpas siya sa kanyang mga klase. Si Shin ay medyo naguguluhan kung bakit ang kanyang tiyuhin ay patuloy na tinutukoy ang kanyang sariling bansa at ipinaliwanag niya na ito ay dahil siya ay talagang isang hari. Ang ibang tao sa mesa na inaakala ni Shin na ordinaryo, ay mga matataas na miyembro ng hukbo. Nagtataka si Shin kung bakit ang mga prestihiyosong tao ang kanilang mga bisita sa hapunan, at ipinaliwanag ng hari na may kinalaman ito sa kung paano natalo ni Merlin ang taong naging demonyo. Ang hari ay itinalaga sa isang grupo na nilalayong labanan ang demonoid ngunit nauwi sa halos mapatay nito at kailangang iligtas ni Merlin. Kinabukasan, tumungo sila sa Kapitolyo kung saan binalak tumira sina Shin, Merlin at Melita.
Ang reputasyon ng dalawang iba pa ay nauna sa kanila habang ipinagdiriwang ng ilang taong bayan ang kanilang pagdating at sila ay tumungo sa kanilang bagong tahanan. Dumating sila at nakitang ito ay isang mansyon na may maraming tauhan at inisip nilang ang hari ang nagtakda ng lahat para sa kanila. Inutusan si Shin na maglibot sa paligid ng bayan na ginawa niya at naligaw sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay natisod sa isang grupo ng mga lalaki na nang-aabala sa dalawang babae, kaya pumasok si Shin. Ang grupo ay kinutya ang pagpapakabayani ni Shin habang sinasabi nila na sila ay mga demon hunters pero naisip ni Shin kung gaano sila kabagal nang umatake at madali silang natalo. Pinasalamatan si Shin ng dalawang babae at agad na umibig. Pagkatapos, nagpakilala sina Maria at Cecilian kay Shin at ipinaliwanag na kukuha sila ng entrance exam sa loob ng isang buwan. Laking gulat nila nang marinig na gagawin din ito ni Shin dahil inakala nilang nagsasanay siyang maging kabalyero dahil napakalakas na niya. Ipinaliwanag ni Maria kung paano nasa bayan ang kanyang mga idolo na sina Merlin at Melita, ngunit nagkunwaring walang alam si Shin tungkol dito. Nais din niyang makilala ang kanilang protege ngunit nagpasya si Shin na umalis at magbayad para sa kanilang pagkain. Nagtataka si Maria kung ano ang mali kay Cecilian, at ipinaliwanag niya na medyo kinakabahan lang siya dahil kay Shin. Lumipas ang ilang oras at nakita nating mag-e-exam na si Shin. May sumusubok na mangbuli sa kanya para lumayo sa kanilang landas, ngunit dapat na magmakaawa na palayain siya kapag pinigilan siya ni Shin. Ang bully ay isang maharlika na tumangging mapahiya ngunit ang kanilang pagtatalo ay nag-ambala ng isang batang lalaki na nagngangalang Og. Sinabi niya na ang maharlika ay walang kahulugan sa paaralan at ang maton ay dapat lamang na maghanda para sa pagsusulit. Alam ni Og ang lahat tungkol kay Shin at ipinaliwanag niya na siya ang anak ng hari. Wala talagang pakialam si Shin sa pagiging prinsipe niya at itinuro niya kung paanong tiyuhin ang hari, kaya dapat magpinsan sila. Nagulat ang mga babae nang makitang casual sina Shin at Og sa isa't isa, ngunit nalungkot kung paano napunta sa parehong paaralan nila ang bully na si Kurt. Pagkatapos ng written na pagsusulit, inutusan ng mga mag-aaral na ipakita ang kanilang pinakamahusay na mahika ng buong lakas. Hindi pa nakita ni Shin ang sinumang kaedad niya na gumamit ng mahika noon at ikinahihiya niya ang lahat dahil humanga sila sa gayong mahinang pag-atake. Ang mahika ay lumalala nang ang sumunod na ipatawag ay si Shin. Ang instructor ay binigyan ng babala tungkol kay Shin, kaya hiniling niya na panatilihing kontrolado nito ang kanyang mahika, upang hindi niya sirain ang silid ng pagsasanay. Sinubukan ni Shin na sukatin kung gaano karaming mahika ang kakailanganin para sirain ang target dahil nagulat ang lahat nang makitang hindi siya gumagamit ng incantation. Ang kanyang pag-atake ay ikinagulat ng tagapagturo ngunit ipinaliwanag niya na siya ay talagang nagpipigil ng kaunti. Nakuha ni Shin ang pinakamahusay na marka sa pagsusulit sa pasukan at pagkatapos ay kinuha ang kanyang uniforme at mga aklat-aralin. Natutuwa siyang marinig na maaari niyang i-enchant ang kanyang uniforme ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya na kailangan niyang magbigay ng talumpati sa seremonya ng pasukan pagkatapos makuha ang nangungunang scorer. Si Shin sa halip ay nagbigay ng talumpating ito sa prinsipe ngunit sinabi ni Og na gusto niyang igalang ang tradisyon ng paaralan. Ang mga babae ay nanunood sa malapit at muli silang humanga sa performance ni Shin sa mga pagsusulit. Sa ibang lugar, ikinalungkot ni Kurt kung paano siya inilagay sa A-class at lalo siyang nalungkot nang marinig na si Shin ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Nang gabing iyon, inalis ni Shin ang mga dekalidad na enchantment sa kanyang uniforme at planong gawin itong pinakamahusay na kagamitang ginawa niya. Gayunpaman, ang proseso ay nangangailangan ng great precision, kaya nagdiriwang siya ng matagumpay niyang nagawa ito. Dumating si Melita na nabigla sa kung gaano ito kahanga-hanga. Sa sumunod na araw, si Shin ay nagulat na malaman na sina Maria at Cecilian ay parehong maharlika. Habang naghahanda siya para sa kanyang malaking araw, ang dalawang batang babae ay nabigla nang tinawag si Shin upang magbigay ng kanyang talumpati, at ang kanyang apelyido ay nagpapakita na siya ay kamag-anak ni Merlin. Pagkatapos ay nagsimula siya ng speech na nakita natin na hindi kayang makinig ni Kurt. Nang maglaon, dumalo si Shin sa klase para sa mga mag-aaral sa S-class at ipinakilala ng instructor ang kanyang sarili bilang si Marcus. Pagkatapos, sinabi kay Shin na si Cecilian ay hinahabol ng isang lalaki at dumating si Kurt na masama ang loob nang makitang si Cecilian ay nakikipag-usap sa ibang lalaki. Pinigil ni Shin ang kanyang mga pagsulong at si Cecilian sa wakas ay tumayo para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Kurt na ang kanyang ama ang amo ng kanyang ama, nilinaw dito na mayroon itong masamang intensyon. Pinipigilan ni Og ang lahat dahil naiinis siya sa inugali ni Kurt at nagbabantang kakausapin ang amo ng kanyang ama. Humanga siya sa pagganap ni Shin at sinabi na kung gaano rin si Cecilian. Nag-aalala pa rin si Shin sa mga babae, kaya niyaya niya sila sa kanyang bahay at tuwang-tuwa silang tinanggap. Sumama na rin sa kanila ang prinsipe at ang kanyang mga escort at lahat sila ay nagpakilala.
Sa kanyang bahay, humingi ng permiso si Shin kay Melita na i-enchant ang uniforme ni Cecilian tulad ng ginawa niya sa kanya. Ipinaliwanag ni Melita kung gaano ito kalaki ang kahilingan at ibinunyag na si Shin ay gumawa ng isang pambansang treasure-grade protective gear. Sinabi niya kung gaano ito kahalaga at nagtataka kung bakit si Cecilian ay karapat-dapat sa gayong makapangyarihang kagamitan. Humingi ng paumanhin si Cecilian na sa palagay niya ay nabiktima niya ang simpatsya ni Shin sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanya at sinubukang umalis. Pinipigilan siya ni Melita habang binigay niya ang eksaktong matapat na sagot na gusto niyang marinig at tumatawa tungkol sa kung paano nagtagumpay si Shin para sa kanya. Ipinaliwanag ni Shin na hindi niya nararamdaman na ginamit siya nito dahil sinabi niya na maaari siyang humingi ng tulong sa kanya anumang oras. Pumayag si Melita na i-enchant niya ang kanyang uniforme pagkaalis nila. Ipinaliwanag ni Shin na hindi niya iniisip na ang kanyang mga enchantment ay napakalaking bagay, ngunit inihayag ni Merlin na maaari nitong baguhin ang mundo. Ilang sandali pa, pinahanga ni Shin ang lahat kasama na si Melita sa kanyang kaakit-akit na proseso, ngunit ipinaliwanag ng hari na walang ibang makakaalam tungkol dito. Ang dahilan ay kung ang isang militar ay matututo tungkol sa napakalakas na mga enchantment, kung gayon maaari itong magsimula ng isang digmaan. Sumang-ayon si Shin na huwag nang i-enchant ang higit pang mga uniforme ngunit ibinunyag niya na susunod ay ang kay Og. Nais ng hari na makakuha din ang kanyang anak ng enchanted uniform kaya hinikayat niya si Shin na gumawa ng ilang beses pa pagkatapos niyang gawin. Nag-aalok si Shin na ihatid si Cecilian pauwi mula sa paaralan araw-araw at ipinaliwanag na hindi ito magiging abala dahil maaari lang siyang gumamit ng gate. Wala silang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinakita niya ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang tarangkahan upang dalhin sila sa kanyang lumang tahanan sa malalim na kagubatan. Ang lahat ay namangha dahil ang magic na tulad nito ay hindi umiiral at si Shin ay nagsasaad lamang na siya ay nagbent ng espasyo upang gawin ito. Ang lahat ay hindi makapaniwala at lahat sila ay nagsasabi kay Shin kung gaano siya kahirap para sa kanya na maging pabaya sa kung kanino niya pinapakitaan ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nang maglaon, pinasalamatan ni Cecilian si Shin sa pagsundo sa kanya upang ihatid siya sa paaralan at ipinaliwanag niya na hindi ito malaking bagay dahil gumagamit pa rin siya ng gate. Sinabi niya na hindi niya kayang hayaang may mangyaring masama sa kanya at pilit pinipigilan ni Maria ang kanyang suka. Sa paaralan, tinukso ni Og si Shin sa pagdating kasama ng mga babae at nakilala nila ang isang batang babae na nagngangalang Alice na dumating sa oras para sa klase. Ang guro ay dumating kaagad pagkatapos upang bigyan sila ng paglilibot at ipinaliwanag na ang paaralan ay nahahati sa dalawang gusali. Ang isang gusali ay para sa mga silid-aralan at ang isa ay may mga opisina ng guro, silid ng konseho ng mag-aaral, at mga silid para sa mga grupo ng pag-aaral. Nariyan ang Magical Gear Making Study Group, Attack Magic Group, at Body Strengthening Group. Ipinaliwanag ng bodyguard ni Og na kung hindi dahil sa kanyang mga tungkulin sa pagbabantay kay Og, tiyak na sasali siya sa bodybuilding. Ayaw ni Og na i-escort siya at kinukumbinsi niya ang kanyang guard na sumali sa study group. Ipinaliwanag ni Shin na ayaw niyang sumali sa isang guild at ipinapalagay ni Og na ito ay dahil hindi ito magiging hamon para sa isang taong kasing kapangyarihan niya. Sa halip, iminumungkahi ni Og na magsimula si Shin ng sariling grupo ng pag-aaral, at lahat ay sumang-ayon. Ipinaliwanag ng propesor na ang kailangan lang niya para magsimula ng isa ay 5 miyembro at isang tagapayo. Nag-aalok siya na maging tagapayo at hindi pinansin ng lahat. Hiniling ni Shin na pabagalin ang mga bagay. Ang mga ideya ay pagkatapos ay binabato tungkol sa kung anong uri ng pangkat ng pag-aaral ito. Sumasang-ayon ang mga kaibigan ni Shin sa Ultimate Magic Study Group na nakatuon sa pagmaster ng lahat ng uri ng magic. Sa ibang lugar, tinatalakay ng mga pinuno ng army ang matinding pagdami ng mga demon sighting sa buong taon. Ang kakaiba, parang walang nakapansin. At ito ay ipinaliwanag na ito ay dahil ang araw-araw na pagtaas ay minuscule. Ang isang lalaking nagngangalang Dominic ay nag-isip na ang pagtaas ay gawa ng tao, ang iba ay mabilis na nabalisa sa absurd na ideya. Hinihiling nila na magsimula ang isang pagsisiyasat at magpasya na magpalista sa Demon Hunter Society. Sa ibang lugar, si Kurt ay pinagalitan ng kanyang ama dahil sa pagtapon ng kanyang kinatatayuan sa academy at ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa pagsasabing sila ay mga taong pinili. Hindi tama na walang galang sa kanya ang mga tao at lahat ng iyon ay sinisisi niya kay Shin. Hindi siya papayagan ng ama ni Kurt na magsalita ng ganoon at ipinakulong niya si Kurt sa kanyang silid para makapag-isip siya sa parusa. Sa paaralan, nabalitaan ng ibang mga mag-aaral ang tungkol sa pagkakulong ni Kurt at iniisip nila kung gaano siya nagbago mula noong middle school. Hindi nila maisip kung ano ang sanhi ng pagbabago ngunit itinunto kung paano siya nagsimulang kumilos ng iba pagkatapos na dumalo sa lab ni Mr. Strong.
Si Mr. Strom ay isang magic teacher na nag-claim na siya ay ipinatapon mula sa Empire at minsan niyang inimbitahan ang sinumang estudyante na disente sa magic na bisitahin ang kanyang laboratorio. Siya ay tila bulag dahil mayroon siyang tagpi sa kanyang mga mata ngunit nakakagalaw ng normal gamit ang ilang uri ng sensing magic. Bumalik sa bahay ni Kurt, kuminto si Mr. Strom at pinasalamatan siya ng ina ni Kurt sa pagdating dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang anak. Pinuntahan ni Strom si Kurt at ipinaalala sa kanya na siya ay isang taong pinili at walang bagay na hindi niya makukuha. Ipinaliwanag ni Kurt na hindi siya makakuha ng babae dahil kay Shin, kaya inutusan siya ni Stroman na turuan ng leksyon si Shin. Kinabukasan, sinabi ni Aud na hindi na kailangan pang i-escort ni Shin si Cecilian sa paaralan dahil nakakulong si Kurt. Ngunit ipinaliwanag ni Shin na walang masama kung sunduin siya bilang kaibigan. Natutuwa si Cecilian na marinig ito at sinabi ni Aud na magandang ideya ito dahil maaaring may mga hindi magandang karakter na gumagala. Ipinunto ni Shin kung paano niya nararamdaman ang sinumang may masamang intensyon gamit ang kanyang search magic, at ito ay sorpresa na marinig na walang ibang makakagawa noon. Iniisip niya kung nakapag-hunt na ba sila ng isang demonyo dati, ngunit hindi pa dahil halos hindi sila lumabas sa middle school. Ipinaliwanag ni Shin kung paanong ang pakiramdam ng mga demonyo ay katulad ng sa mga taong may masamang hangarin at ang iba ay namangha ng marinig ang tungkol sa kung paano nagsimula ang kanyang karanasan sa pangangaso ng demonyo sa edad na 10. Pagkatapos, lumabas ang grupo nang may maramdaman si Shin na masama patungo sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Si Kurt ang pinanggagalingan ng mali siya at kailangang kumilos ng mabilis si Shin para harangan ang kanyang pag-atake. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na ipasok ang magic sa kanilang enchanted uniforms para protektahan ang kanilang mga sarili at nagpapakita sila ng pag-aalala ng ang mga kamay ni Shin ay malubhang nasugatan dahil sa pagharang sa pag-atake. Nagsisimula ang auto-healing ni Shin habang iniisip niya kung paano naging biglaan ang pag-atake na hindi niya nagawang mabilis na gumawa ng barrier. Napagtanto ng grupo na malinaw na sinusubukan ni Kurt na patayin sila at natukoy na siya ay ganap na nawala ng kontrol. Lumalala ang kalagayan ni Kurt at nagulat ang lahat nang makitang naging demonoid na siya. Hiniling ni Shin sa lahat na umalis dahil wala silang karanasan sa pangangaso ng mga demonyo. At nagtataka si Aud kung ito ay dahil sila ay magiging sagabal. Ginulat ni Shin ang lahat nang sabihin niyang iyon mismo ang gusto niyang sabihin niya. Ang kanyang mga kaibigan ay tumakbo palayo habang ang ilan ay pumunta upang ipaalam sa pinakamalapit na mga guro, at sinalakay ni Shin ang papalapit na si Kurt. Nagulat siya sa sarili niya nang nakakapinsala siya dahil gusto lang niyang pabagalin si Kurt. Nakapagtataka, nakakapagsalita pa si Kurt habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkamuhi kay Shin at kahit papaano ay malinaw na nakakaramdam pa rin ng sakit. Dahil dito, naniniwala si Shin na hindi pa ganap na naging demonoid si Kurt at maaaring may paraan pa para ibalik siya. Si Shin ay hindi makapag-isip ng matagal kahit na si Kurt ay nagsimulang mag-channel ng isang kapangyarihan na maaaring sirain ang buong paaralan, at si Shin ay walang magawa para pigilan siya. Wala na sa oras si Shin at napagpasyahan niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin si Kurt. Humingi ng paumanhin si Shin kay Kurt habang tinapos niya ang kanyang buhay at ipinaliwanag na hindi pa siya nakapatay ng tao. Ang pagbabalik ng kanyang kaibigan ay sinuri upang makita na natalo niya ang demonoid ng mag-isa, ngunit naiisip lamang ni Shin kung ginawa ba niya ang tama. Ipinaliwanag ni Aud na magbabago ito kung paano makikita ng lahat si Shin mula ngayon. Nagkaroon lamang ng 2 demonyo sa kasaysayan ng tao ngayon. Sinira ng una ang isang buong bansa ngunit nagawang talunin ni Shin ang isang ito ng mag-isa. Dumating ang mga sundalo upang tingnan kung ano ang nangyari at tinitiyak ni Aud na bibigyan ng kredito si Shin para sa pagtalo sa makapangyarihang demonoid. Nagpatuloy ang kwento habang ipinagdiriwang ni Mr. Strom ang kanyang matagumpay na eksperimento sa pagpapalit kay Kurt bilang isang demonoid habang pinapanood niya si Shin. Sa school, iniisip ni Shin kung ganun lang ba kadaling maging demonoid ang isang tao. Ito ay isang wastong tanong na nakikita kung paano ang tanging ibang demonoid na umiiral ay isang napakataas na antas ng magician na nawala ng kontrol sa isang malakas na spell. Hindi ganoon kalakas si Kurt, kaya nagsimulang mag-isip si Shin kung ang kanyang pagbabago ay artificial. Minsan ay ipinaliwanag ni Merlin kay Shin na ang mga demonyo ay maaari lamang umungol, ngunit ipinahayag ni Shin na malinaw na nakapagsalita si Kurt. Higit pa rito, tila masyadong mahina si Kurt para maging isang ganap na demonoid at nag-isip na maaaring naging bahagi siya ng isang eksperimento ng tao. Pagkatapos, bumalik si Shin sa bahay at nakita ang hari doon at sinabihan na siya ay bibigyan ng First Order of Merit para sa pagtalo sa demonoid. Ipinapalagay ni Merlin na sinusubukan ng hari na gamitin ang napakalaking lakas ni Shin para sa kanyang sariling pampulitikang pakinabang, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay talagang ang bumabalik na banta ng mga demonyo ang nagpilit sa kanya na isapubliko ang bagay na ito. Gayunman, kinu-question ni Merlin ang pangangatwiran sa likod ng parangal, at ipinaliwanag ng hari na tama lang ito,
dahil nag-iisang nagawa ni Shin ang magagawa lang ni Merlin at Melita ng magkasama. Sinabi ng hari na hinding-hindi niya sasamantalahin si Shin at ang kanyang ginagawa ay para sa mga tao. Tinanggap ni Merlin ang paliwanag na ito ngunit nagbabala na sila ay aalis sa kaharian kung ang hari ay sumisira sa kanyang salita. Habang naglalakad si Shin sa mga kalye, maraming tao ang nagsimulang makilala siya bilang ang bagong bayani na tumalo sa isang demonoid ng mag-isa. Ipinapalagay ng mga nanunood na ang isang taong kasing lakas ni Shin ay maaring may girlfriend na, at tinukoy na si Cecilian ay maaaring kanyang kasintahan. Sa paaralan, nahihirapan si Mr. Marcus na pigilan ang mga mag-aaral, dahil gusto nilang sumali sa grupo ng pag-aaral ni Shin upang matuto mula sa kanya. Nagpasya siyang payagan lamang ang mga maaaring gumamit ng interdimensional storage magic na kumuha ng pagsusulit, para sa pagkakataong makapasok sa study group. Sa ibang lugar, tinatalakay ng mga pinuno ng bansa kung paano naniniwala si Shin na artificial na nilikha ang demonoid, at napagpasyahan nila na sila mismo ang dapat mag-imbestiga sa sitwasyon. Sa grupo ng pag-aaral, ipinakilala ang tanging mga mag-aaral na pinayagan ni Mr. Marcus na sumali. Ang isa ay si Mark, na ang pamilya ay gumagawa ng armas, at ang isa ay si Olivia, na ang pamilya ay nagpapatakbo ng isang sikat na restaurant. Ang pagkuha ng reserbasyon sa restaurant ay halos imposible, ngunit iniimbitahan sila ni Olivia na kumain doon isang araw. Pagkatapos ay tinanong ni Shin kung maaari siyang gawa ni Mark ng isang bagong sandata ngunit ayaw ni Mark na subukan, dahil hindi niya akalain na mapapalitan niya ang sandata na ginamit ni Shin upang talunin ang demonoid. Ibinunyag ni Shin na ito ay isang regular na espada lamang na inenchant niya ng mahika, upang mag-vibrate ang talim sa bilis ng ultrasonic. Ang paggawa nito, ay nagbibigay daan sa kanya upang hatiin halos anumang bagay nang walang anumang puwersa sa lahat, kaya kailangan lang niya ng kaunting pagbabago sa kanyang sandata. Pumayag si Mark na subukan ito habang nagtataka ang lahat kung gaano kahusay si Shin sa pag-enchant. Sa ibang lugar, nakita ng mga investigador na si Kurt ay binisita ni Mr. Strong noong araw na siya ay nagdemonyo, at pumunta para tanungin siya. Nagtataka ang isang investigador kung gumagamit si Strom ng sensory magic dahil sa patch sa kanyang mga mata at sa kanyang kakayahang gumalaw ng normal. Hindi nagbibigay ng tiyak na sagot si Strom at tinanong ng investigador kung ano ang nangyari sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Strom na siya ay isinilang bilang isang maharlika, ngunit sa panahon ng isang pakikibaka sa kapangyarihan ay sinubukan ng isang miyembro ng pamilya na siya ay patayin. Nagawa niyang mabuhay ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Pagkatapos ay tinanong siya ng investigator kung bakit siya ay sabik na mag-imbita ng maraming estudyante hanggat maaaring sumali sa isang study group. Ipinaliwanag ni Mr. Strom na siya ay ipinatapon mula sa imperyo, at nadama na kailangan niyang magpakita ng mga nakikitang resulta upang maitatag ang kanyang sarili sa paaralan. Siya ay napakamatagumpay dahil ang lahat ng mga mag-aaral ay nadagdagan ang kanilang mahiwagang kapangyarihan, na kung ano ang nangyari kay Kurt, ay higit na nakakalungkot para sa kanya. Naniniwala ang napakatalino na investigador na si Strom at humiling na gawin ay tumulong sa pagsusuri sa nakademonyo na bangkay ni Kurt, dahil siya ay isang mataas na antas na magician, at sumang-ayon si Strom. Sa tanghalian, ipinaliwanag ni Shin na ang kanyang mainam na espada ay pagsasamahin ng parehong manipis na talim at magpapalaki ng tibay. Salungat na mga katangian niyon, kaya't ang iba ay nagtataka kung bakit hindi na lang siya bumili ng bagong espada tuwing masira ito, since mayaman naman ang pamilya niya. Ipinaliwanag ni Shin na hindi pinapayagan ni Melita na bigyan siya ni Merlin ng malaking allowance, dahil gusto niyang malaman niya ang halaga ng pera. Nakaisip sila ng ideya na gawin ng espada para madaling mapalitan ang talim, at nagpa siya ang grupo na magtungo sa smith's shop ni Mark pagkatapos ng klase. Nang maglaon, dumating si Strom upang suriin ang katawan ni Kurt ngunit nalaman na nagsinungaling ang investigador at sa halip ay nagnanais na imbestigahan ang kanyang bangkay. Ipinaliwanag ng investigador na tiniyak ng hari na walang nakakaalam ng pangalan ng taong nagdemonyo. Kaya malinaw na may pananagutan si Strom dahil alam niyang si Kurt iyon. Si Strom ay hindi nag-aalala kahit kaunti at natatawa sa kung paanong hindi niya namalayan na ang pangalan ni Kurt ay isang sikreto. Ikinagulat niya ang lahat nang ihayag niya na ang lahat ay para sa isang eksperimento, at sinabing natapos na niya ang lahat ng kanyang mga eksperimento sa kabisera. Wala nang dahilan si Strom para manatili, ngunit naghahanda ang mga gwardya na pigilan siya. Maya-maya lang, naglakad palabas ang grupo ni Shin nang may sumabog na bumungad sa grupo. Nagalit si Shin nang malaman niyang si Strom ang dahilan ng pagdemonyo ni Kurt, at ipinaliwanag ni Strom kung gaano siya kadaling manipulahin. Ginagawa ni Shin ang kanyang makakaya para salakayin ng guro, ngunit alam ni Strom na enchanted ang kanyang espada, at madaling umiwas dito. Nagulat si Strom nang makitang hindi maaaring gumamit ng floating magic si Shin, ngunit ibinunyag ni Shin na maaari pa rin siyang pumunta sa airborne ng ilang sandali habang umaatake siya. Muling ipinagtanggol ni Strom ang kanyang sarili ngunit nawasak ang kanyang mga tagpi, na nagpapakita ng mga pulang mata. Inihayag niya na siya ay talagang isang demonoid, at nagtataka si Shin kung paano nananatiling buo ang pangangatwiran ni Strom.
Ipinaliwanag ni Strom na siya ay isang exception at ang mga tao ay walang iba kundi mga pagsubok na paksa sa kanya ngayon. Napagdesisyonan ni Shin na dapat niyang pigilan kaagad si Strom ngunit hindi niya nakuha ang kanyang pag-atake. Naniniwala si Strom na siya ay hindi tumama dahil sa takot, ngunit iniisip ni Shin kung paano siya kailangan lang ng isang sandali upang ipakita kung ano ang magagawa ng kanyang tunay na kapangyarihan, habang ipinapakita sa atin ang isang napakalaking spell na nabubuo sa kalangitan. Patuloy na tinutuya ni Strom si Shin, at huminto lamang nang napagtanto niya kung ano ang balak ni Shin, ngunit huli na ang lahat. Napakalaki ng pag-atake, na iniwan ang katawan ni Strom na hindi makita kahit saan, at nakita ng ibang mga estudyante na nagawang gawing salamin ng init na sinag na nilikha ni Shin ng lupa. Hindi ma-detect ng search magic ni Shin si Strom, ngunit nagtataka si Shin kung patay na ba talaga siya. Ang mga kapitan ng bansa, sina Dominic at Rupert ay dumating upang umakma kay Shin sa isang mahusay na trabaho, at tinanong kung ano ang eksaktong ginawa niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shin ang masalimuot na proseso ng pagsasama-sama ng liwanag mula sa araw, at nagulat ang lahat. Malinaw na nalito ni Shin ang lahat, at nagtataka sa kanyang sarili kung ang kanyang sinag ng init ay talagang ang tanging dahilan sa likod ng lupa na nagiging salamin. Sa ibang lugar, nakikita natin na si Strom ay buhay pa habang iniisip niya kung paano siya makitid na nakatakas sa kamatayan. Napag-alaman niya na si Shin ay isang lubhang mapanganib na tao at dapat siyang mag-ingat sa pagtiyak na hindi siya makagambala sa kanyang masasamang plano. Nang maglaon, nagchismisan sina Melita at Rose kung gaano ang pagkagusto nila Shin at Cecilian para sa isa't isa. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Shin kay Aug na malamang na buhay pa si Strom. Sinubukan ni Shin ang kanyang spell ng mag-isa at nalaman na hindi ito nagre-resulta sa isang pagsabog. Naniniwala siyang si Strom talaga ang gumawa ng pagsabog, at ginamit ito para linlangin ang lahat. Ipinaliwanag ni Aug na makukuha ni Shin ang anumang sandata na gusto niya dahil ang hari ay mag-i-sponsor sa kanya, dahil si Shin ang tanging tao na maaaring tumayo laban kay Strom. Dumating sila sa Smith's shop ni Mark, at nagulat sila nang makitang maagang nandoon si Olivia, habang dinadala siya ng mga babae para tanungin. Sa loob, ang Smith ay masungit sa ating grupo dahil siya ay busy, ngunit laking gulat nang marinig na ang prinsipe ay papunta sa tindahan. Siya ay natigilan sa pangalawang pagkakataon nang malaman niya na si Shin ay anak ni Merlin, at ang taong kamakailan lamang ay tumalo sa isang demonoid na mag-isa. Sa ganap na bagong saloobin, pinarangalan na ngayon ng Smith na gawa ng bagong uri ng espada si Shin. Sa ibang lugar, ipinaliwanag ng isang lalaking nagngangalang Zest na ang kaharian ay nasa kaguluhan dahil sa tumataas na bilang ng mga demonyo sa loob ng mga hangganan, at ang lalaki ay nakikita ito bilang isang pagkakataon upang kunin ang lupain para sa kanyang sarili. Bumalik sa tindahan, ipinaliwanag ni Mark na nagbebenta din sila ng iba pang mga bagay, at nagulat si Cecilia nang marinig na gusto siyang bilhan ni Shin ng isang alahas. Siya ay lubos na nadismaya, ngunit nang ipaliwanag niya na ang alahas ay kailangan lamang na makayanan sa pagiging enchanted, at mukhang ito ay hindi mahalaga sa lahat. Napagtanto ni Cecilia na siya ay praktikal lamang at si Shin ay pinagalitan sa pangunguna sa kanya. Sa loob, hindi iniisip ni Shin na kunin siya ng isang bagay na gusto niya, at sa huli ay pumili siya ng isang bagay para sa kanya dahil iyon ang mas gusto niya. Pagkatapos, dumating si Shin sa kanyang seremonya ng gantimpala at binati ng palakpakan, siya ay parehong nagpakumbaba at pinarangalan na tanggapin ang parangal. Ginagamit ng hari ang pagkakataon para sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang pangako na hindi gagamitin si Shin para sa pampulitikang pakinabang, at kung paano sila magdudulot ng pag-alis sa pagsira sa pangako. Namangha si Shin nang makitang maagang natapos ng kanyang tiyuhin ang seremonya at siya ay isang tao sa kanyang salita. Kinabukasan, ang bahay ni Shin ay napapaligiran ng mga gustong makita ang bagong iginawad na bayani, kaya nagpasya siyang gamitin ang gate para pumasok sa paaralan. Siyempre nabigla ito sa ibang mga estudyante, at ipinaliwanag niya kung paano ito medyo naiiba sa teleportation. Upang mag-teleport ng isang bagay, kailangan mong ilipat ito mula sa isang lugar patungo sa isa pa, ngunit binabawasan lamang ng kanyang gate ang distansya sa pagitan ng dalawang lugar. Masyadong mahirap para sa iba na maunawaan ang konsepto, ngunit ipinaliwanag ni Shin na maaaring magamit nila ito balang araw, dahil magkasama sila sa study group. Pagkatapos ay nakakuha ng ideya si Shin tungkol sa paglalagay ng lahat sa isang bootcamp at pag-level up silang lahat. Nagpasya siyang magsimula sa pagsuri kung gaano karaming mahika ang kaya nilang kontrolin, dahil ang mataas na antas ng magic ay nangangailangan sa iyo na mangalap ng maraming magic power. Pagkatapos ay pinabuo ni Shin si Maria ng isang magic barrier, ngunit agad na ipinakita na ang kanyang ginawa ay masyadong manipis, at ganap na walang silbi. Si Cecilian ay susunod na sumubok at siya ay bumubuo ng isang malakas na barrier. Ipinaliwanag ni Shin na enchanted niya ang singsing na ibinigay niya sa kanya at ngayon ay nag-iipon na ito ng magic power sa sarili nito. Ang mga magic barrier ay napakasimple dahil ang mga ito ay pader lamang ng magic power, at isang direktang indicator kung gaano kalakas ang isang magician.
Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Shin ang isang bahagi lamang ng magic na kinokontrol niya, at halos hindi na nila mahawakan ang ganoong siksik na magic. Ipinaliwanag niya na hindi sila malapit sa kung saan kailangan nila, at magsasanay sila ng magic control araw-araw. Sa ibang lugar, natutuwa si Strom na marinig na ang kaharian ay naghahanda para sa digmaan, at pinasasalamatan si Zest sa pagganap ng kanyang papel ng mahusay. Plano niyang maupo at panuurin ang lahat ng sumasayaw para sa kanya, habang siya ay tumatawa ng baliw. Umuwi si Shin kasama ang kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag kung paano siya pinilit ng kanyang bagong katanyagan na gumamit ng gate upang maglakbay. Napagtanto ng kanyang mga kaibigan na dahil sila ay sinanay ni Shin, at si Shin ay sinanay ni Merlon, kung gayon sila ay mga pangalawang henerasyong estudyante ng maalamat na sorcerer. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Merlon na nagturo lamang siya sa mga pangunahing kaalaman, at karamihan sa alam ni Shin ay natutunan niya sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Merlon ang kakaibang kakayahan ni Shin na makakita ng mas malalim sa kung ano ang paggawa ng spell, ngunit nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa nang ipinakita niya kung paano niya natutunang gamitin ang gate ni Shin. Pagkatapos, sinabi ni Melita na napagtanto niya kung bakit pinag-aralan ni Merlon ang spell ng gate. Napansin niya na ang napakalawak at kakaibang kapangyarihan ni Shin ay naging dahilan upang maging outlier siya. Si Melita ay pinuri si Merlon para sa pag-aaral nito, kaya si Shin ay hindi nakaramdam ng pag-iisa, ngunit itinanggi niya lamang ito. Nakita natin na ang Smith ay naghanda ng isang prototype para kay Shin, at si Shin ay namanghanang makita kung paano nito na ilalabas ang talim sa pagpindot ng isang pindutin. Pagkatapos ay humingi si Og ng pahintulot na gumawa ng maraming espada ni Shin para sa army, at ibinunyag na ito ay dahil malapit na ang digmaan. Ipinaliwanag niya na umaatake ang imperyo sa hindi malamang dahilan, at kung talagang masama ang mga bagay, maaaring mapilitan silang magpalista ng mga estudyante. Gustong linawin ni Og gayunpaman na pinahahalagahan nila ang tulong ni Shin sa isang demonoid, at hinding-hindi siya hahatakin sa isang digmaan. Gayunpaman, sinabi ni Shin na hindi siya kakailanganing kaladkarin, dahil kung ang kanyang mga kaibigan ay nasa gulo, pagkatapos ay malugod siyang pupunta sa digmaan. Sa ibang lugar, galit na galit ang pinuno ng imperyo nang makitang mali ang Zest na yon. Ang kaharian ay tila hindi dumaan sa isang pagsiklab ng demonyo dahil sila ay malinaw na handa para sa pag-atake ng imperyo. Lalong nagalit ang emperador nang marinig na tumakas na ang emperador sa imperyo, at ipinangako niyang papatayin siya. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya na ang isang demonyong opera ay nagpakita pabalik sa imperyo at inutusan niya ang kanilang hukbo na umatras upang pangasiwaan ang sitwasyon. Plano ng hukbo ng kaharian na habulin sila, ngunit ibinunyag ng isang mensahero na pinipigilan sila ng mga demonyo na gawin ito, na nagpapaisip sa kanila kung kakaibang tinutulungan sila ng mga demonyo na umatras. Bumalik sa Empire, nakita natin ang kasuklam-suklam na paraan ng pag-rampage ng mga demonyo, at ipinaliwanag ng nagbagong demonoid na kasamahan ni Strom kung gaano siya kalakas. Ipinaliwanag ni Strom na malapit nang bumalik si Zest at ang iba pa kaya dapat silang maghanda para sa kanilang pagdating. Ang emperador ay bumalik upang marinig na ang sitwasyon ay malapit ng makontrol, ngunit ang isang pagkabigla ay sumunod ng si Strom ay nasa trono at ang kanyang buhay ay natapos kaagad. Sa labas, ang ilan sa mga sundalo ng kaharian ay dumating at nakitang ang imperyo ay magulo, at si Strom ay nagsasalita sa kanila mula sa malayo bilang siya ay nagpapakita na siya ang dahilan ng pagkawasak. Pagkatapos ay naging napakalinaw na siya ang dahilan ng buong digmaan, at ginugulat niya ang lahat sa tila isang grupo ng mga demonyo. Bumalik sa kaharian, ipinaliwanag ni Dominic na kailangan nilang tumakas dahil si Strom ay may hindi bababa sa 12 demonoid sa kanyang tabi. Sa klase, ipinaliwanag na si Strom ay mayroon na ngayong ganap na kontrol sa imperyo. Inihahanda ang Kingdom's Army ngunit sa pinakamasamang sitwasyon, kailangang maging handa rin ang mga estudyante. Pagkatapos, ang lahat ay naghahanda para sa magkasanig na mga sesyon ng pagsasanay kasama ang Militar Knights. Lahat sila ay may mahahabang mukha habang ipinapaliwanag ni Maria na habang ang kanilang grupo ay nakatuon lamang sa pagpapabuti ng kanilang mahika, ang mga estudyante ng Knight Military ay nagsasanay buong araw. Hindi ito magiging napakasama sa sarili nito, ngunit lahat sila ay mga bully na nanunuya sa mga mage dahil sa pagiging napakahina. Gusto ni Shin na isantabi ng lahat ang kanilang mga pagkakaiba, ngunit ang iba ay hindi nagustuhan kung paano sa tingin ng student knights na sila ay mas mataas sa kanila. Ipinaliwanag ni Shin na ang bawat isa ay may kani-kanyang kalakasan at kahinaan, ngunit itinuro kung paano hindi ganoon si Shin dahil mahusay siya sa magic at sword fighting. Nagtataka sila kung paano siya sanay sa espada, at laking gulat nila nang ipaliwanag ni Shin na sinanay siya ng isang nagngangalang Mihal. Pagkatapos ay dapat ipaliwanag sa kanya ng grupo na si Mihal ay talagang ang maalamat na Knight Commander, na kilala bilang Knight Saint. Ipinapalagay ng iba na hindi maaaring pagtawanan si Shin dahil siya ay sinanay ng pinakadakilang eskrimador sa kaharian, ngunit iniisip ni Og na dapat pa rin silang magselos.
Iniisip pa rin ni Shin na dapat nilang subukang magkasundo, ngunit lahat ay hindi sumasang-ayon. Sa pagsasanay, ang mga mag-aaral mula sa bawat klase ay bubuo ng mga grupo ng 8, at lalaban sa mga demonyo. Ang 4 sa grupo ni Shin ay ipinares sa isang grupo ng mga mag-aaral na knights, at ang knights ay napakabastos sa kanila. Naiinsulto ang mga kabalyero nang tanungin ni Shin kung nakalaban na ba sila ng demonyo noon, dahil sa tingin nila ay naghahanap lang siya ng pagkakataon para ipagyabang ang demonoid na napatay niya. Muli niyang hiniling na isantabi ng lahat ang kanilang prejudice at ipinaliwanag na kung hindi, tiyak na mamamatay silang lahat. Ang mga kabalyero ay lubos na kumpiyansa bagaman, at hiniling lamang na ang lahat ay umalis sa kanilang daan. Umuurong sila gayunpaman nang nagsalita ang prinsipe, at hinihiling na matuto silang makisama sa kanyang mga kapantay. Malinaw na hindi magbabago ang isip ng mga kabalyero, kaya't inutusan ni Ag si Shin na hayaan silang lumaban ng mag-isa at tumalon lamang kung ang mga bagay ay magiging mahirap. Nais ng Ag na matutunan ng mga kabalyero ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang salamangkero sa koponan, at sumang-ayon ng mga knight na lumaban ng mag-isa. Pagkaraan, napagtanto ng mga estudyante na sila ay nakatalaga sa isang napakadelikadong lugar, dahil sila ay mga mag-aral sa S-class. Tinanggap sila ng 2 tao na kilala ni Shin bilang kanyang kuya at ate, ngunit nakakakuha sila ng sabik na reaksyon mula sa lahat ng mga estudyante. Ipinaliwanag ni Ag na ito ay dahil kilala sila sa pagiging knight at magician, na namamahala sa pagprotekta sa hari. Sila ang magsisilbing tagapayo para sa grupo ni Shin, at sumasang-ayon na ang pagpapalam sa mga kabalyero na lumaban ng mag-isa ay isang magandang paraan upang ituro sa kanila ang kahalagahan ng pakikipagtambalan sa magician. Ilang sandali pa, naramdaman ni Shin na may paparating at ang mga kabalyero sa pagsasanay ay naghahanda para sa labanan. Napag-alaman nila na ito ay isang demonyong baboy ramo at ang mga knight ay sabik na ipakita kung ano ang kanilang magagawa. Lahat sila ay mabilis na natalo, at bago silang lahat ay mamatay, kailangan ni Shin na pumasok upang iligtas sila. Ipinaliwanag ni Chris sa mga kabalyero sa pagsasanay na lahat sila ay lubhang mahina, at dapat gamitin ang katotohanan iyon upang hikayatin ang kanilang mga sarili. Dumating si Cecilian upang pagalingin ang kanilang mga sugat at lahat ng knights ay nagpapasalamat sa gayong kabaitan, na labis na nagpaselos kay Shin. Inirerekomenda ni Ag na ipahayag niya ang kanyang pagmamahal para kay Cecilian upang pigilan ang iba sa pakikipag-usap sa kanya, ngunit isa pang demonyo ang naramdaman. Itinuro ni Shin kung paano talagang maraming mga demonyo at ang isa ay tila napakalakas. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isa pang grupo patungo sa kanila at ginugulat ang lahat ng ipaliwanag nila na mayroong hindi bababa sa 100 demonyo na mabilis na lumalapit. Natigilan ang lahat kay Shin nang humingi siya ng pahintulot kay Zeke na pangasiwaan ang grupo ng demon ng mag-isa, at si Zeke ay kumpiyansa na sumang-ayon. Lumalayo ang lahat habang inihahanda ni Shin ang kanyang spell, at nabigla silang makita ang isa sa pinakamalakas na demonyong umiiral, isang demonyong tigre. Iniisip ni Shin kung paano siya maaaring masyadong lumampas, ngunit sinabi niya na siya ay medyo naiinis at kaya't wala siyang pakialam na magpasabog ng malakas. Sa wakas ay pinakawalan niya ang pag-atake na sumasakop sa kagubatan ng Mahika, at lahat ay natigilan nang makita ang napakalaking pinsalang nagawa nito. Ang kwento ay nagpapatuloy habang ang ating grupo ay nagpapatuloy sa kanilang magkasanib na pagsasanay kasama ang mag-aaral na knights, at sa wakas ay ipinakita nilang lahat ang kanilang kakayahang magtrabaho bilang isang koponan. Namangha si Zeke sa mga improvement ng mga kaklase ni Shin, at ipinaliwanag ni Shin na tinuturuan niya sila sa kanilang study group. Tinuturuan niya silang may larawan ang magic sa parehong kakaibang paraan na ginagawa niya. Gustong malaman ni Zeke kung ano rin ang itinuturo ni Shin sa grupo, ngunit ipinunto ni Ag kung paanong si Zeke ay nasa militar, at ang militarisasyon sa Mahika ni Shin ay maaaring magdulot ng mga diplomatikong issue. Nangangamba si Ag na kung kakalat ang magic style ni Shin, ang mundo ay hindi mawawasak ng mga demonyo, sa halip ay ng mga tao. Gusto ni Zeke na matutunan man lang ang mga pangunahing kaalaman na itinuro sa kanila ni Merlin, kaya sinabihan siya ni Ag na magsanay lang ng pagtaas ng dami ng magic na makokontrol niya araw-araw. Hindi makapaniwala si Zeke na ganoon kasimple, ngunit ipinakita sa kanya ni Ag ang makapangyarihang mga barrier na maaaring gawin ng mga mag-aaral. Sinabi ni Maria kung paanong ang kanilang mga barrier ay mas mahina pa rin kaysa kay Shin, ngunit si Zeke ay napaka-motivated at determinadong magsanay tulad nila. Tapos na ngayon ang kanilang joint training session at isa sa mga student knight ang nagpapasalamat kay Shin para sa kanyang tulong sa pagtalo sa isang demonyong oso dahil sa wakas ay napagtanto niya ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mga kabalyero sa mga salamangkero. Nagtataka si Shin kung kumusta na ang ibang mga grupo at nakita natin na hindi maganda ang takbo nito. Ang isa pang grupo ay may isang kabalyero na nang-iinsulto sa mga magician dahil sa pagiging mahina, at sumabak sa isang labanan ng mag-isa.
Mas maraming knights ang sumali, ngunit mabilis na nalapit sa panganib kaya ang mga magicians mula sa Shin Study Group ay pumasok para iligtas sila gamit ang kapangyarihang natutunan nila kay Shin. Malinaw na ang labis na pagkabalisa ng mga knight ay dahil sa puot ng pagiging upstage ni Tony, at ipinaliwanag ni Tony kung paano sila naging magkaibigan noon. Saglit na nag-isip si Tony kung bakit maaaring mangyari iyon at naalala niyang minsang pinili siya ng isang babae kaysa sa kabalyero. Sa ibang lugar, ang isa pang grupo ng mga kaibigan ni Shin ay nahaharap sa higit pang kapareho, isang student knight na nagsabi sa magicians na manatili sa likod habang sila ay lumalaban. Siyempre, ang mga kabalyero ay agad na nalulula, at ang mga kaibigan ni Shin ay nagpakawala ng makapangyarihang mahika para iligtas sila. Tapos na ngayon ang buong sesyon ng pagsasanay habang ipinaliwanag ng huling grupo kay Shin na medyo lumampas sila sa kanilang kapangyarihan. Ang iba ay nagpapaliwanag na ang kanilang sesyon ng pagsasanay ay nagpunta sa parehong paraan at lahat ay mayroong Shin na dapat pasalamatan. Nagtataka si Shin sa sarili kung dapat ba talaga siyang pasalamatan, at ang iba naman ay nagtataka kung bakit nado-down siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Aug na napagpasyahan na lahat ng nasa Ultimate Magic Study Group maliban kay Shin, ay ilalagay sa ilalim ng National Supervision pagkatapos ng graduation. Pagkatapos nito, lahat sila ay malamang na mailagay sa isang espesyal na unit sa ilalim ng kontrol ni Aug, ngunit malamang na maakit din nila ang atensyon ng ibang mga lupain. Humingi ng paumanhin si Shin sa pagbabago ng takbo ng kanilang buhay, ngunit lahat sila ay nagpapakita kung gaano sila ka-proud. Sa katunayan, lahat sila ay sabik na matuto ng higit pa mula kay Shin, ngunit binalaan ni Aug si Shin na huwag makakuha ng anumang mga nakakatawang ideya tungkol sa labis na pagpapalakas sa kanila. Pagkaraan ng mga araw, nagsasanay ng husto ang grupo at ipinaliwanag ni Aug na hinding-hindi nila dapat ipakita kung gaano kalakas ang kanilang grupo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Aug sa lahat ang tungkol sa isang lihim ng estado na nagpapakita kung paano ang mga Demon Lords ay nag-rampage sa mga bayan at nayon ng imperyo. Ang masama pa ay parami ng parami ang mga demonoid sa tuwing umaatake sila, malinaw na ginagawa ni Strom ang parehong bagay na ginawa niya kay Kurt sa ilang iba pang mga tao. Nagtataka si Shin kung ano ang posibleng iniisip ni Strom dahil kahit isang demonoid lang ay sapat ng banta para sirain ang isang buong bansa. Ang pagbabahagi ng lihim na impormasyong ito ay nagpapaunawa sa lahat kung gaano talaga ki-special ang kanilang grupo, at nagpasya silang maging mas seryoso kaysa dati tungkol sa pagsasanay. Pagkatapos ay nagpasya si Shin na ang pagsasagawa ng isang kampo ng pagsasanay ay magiging mahusay para sa pagpapabuti ng mga kasanayan ng lahat. Inihayag ni Cecilian na ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng Hot Springs Resort, at lahat ay sumang-ayon na manatili doon sa panahon ng kampo. Noong gabing iyon, sumang-ayon ang mga tagapag-alaga ni Shin sa kanyang ideya sa kampo ng pagsasanay, ngunit ipinaliwanag nila na sila ang mga ngasiwa sa kanila habang itinuturo ni Melita kung paano walang magandang mangyayari kapag inalis niya ang tingin niya kay Shin. Kinabukasan, ang grupo ay tumungo sa resort dahil ipinaliwanag na ang mga kabayo ay may enchanted gear, na magbibigay daan sa kanila upang gawin ang mahabang paglalakbay. Ipinaliwanag ng mga estudyante kay Shin kung paano ang mga enchanted item ay karaniwang ginagamit lamang sa labanan, ngunit si Melita ang unang nag-focus sa pagbuo ng mga kapaki-pakinabang na pang-araw-araw na enchanted item. Sa kanilang paglalakbay, nakakakita ang grupo ng mga demonyo sa malapit, at bumunot ng mga straw upang magpasya kung sino ang makakalaban sa kanila. Si Lin ang maswerteng nanalo at madaling tinalo ang grupo ng mga demonyo, ngunit binibigyan pa rin siya ni Shin ng ilang kapaki-pakinabang na tip kung paano mag-improve. Si Merlin at Melita ay nanunood sa malapit at namangha sa kung paano umunlad ang lahat. Sa wakas ay nakarating na sila sa resort at tinanggap ng mga magulang ni Cecilian ang hero na si Shin, at hiniling na alagaan niyang mabuti ang kanilang anak. Sa loob, pinasasalamatan ni Merlin ang lahat sa pakikipag-hangout kay Shin, dahil hindi pa siya nagkaroon ng mga kaibigan na kasing edad niya. Gayunpaman, sinasabi ni Aug na walang sino man ang nagtrato sa kanya bilang isang pantay noon, ngunit ginagawa ni Shin at talagang itinuturing niya itong isang kaibigan. Ang iba ay nararamdaman din ang parehong paraan bilang kanilang kredito kay Shin sa pagpapabuti ng lahat ng kanilang buhay. Pagkatapos ay ginugol ni Shin ang sandaling ito upang pasalamatan si Merlin sa pagpapalaki sa kanya, at pagtulong sa kanya na maging kung sino o ano siya ngayon. Sa ibang pagkakataon, nakita natin na maayos ang takbo ng kampo, dahil binibigyan ni Merlin ang lahat ng mga tips sa pagpapabuti sa panahon ng kanyang sesyon ng pagsasanay. Si Melita ay nagbibigay ng sarili niyang pagsasanay, at ipinaliwanag ni Shin na ang pagkakaroon nila roon ay ginagawang mas mahusay ang kampo kaysa sa inaasahan niya. Ang lahat ay humanga sa sesyon ng pagsasanay ni Shin dahil ang mga mag-aaral ay madaling mag-spells ng walang incantation.
Nag-aalinlangan pa rin si Shin na handa silang harapin ang mga demonoid, at natukoy niya na ang lahat kasama ang kanyang sarili ay dapat na lumakas kung sila ay tatayo laban sa napakalaking mahiwagang kapangyarihan ng demonoid. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo, lahat sila ay nasa barrier kahit na sinabi sa kanila ni Shin na hindi nila kailangan, at nakikita natin ito ay dahil may gusto siyang subukan.